9 na buwan akong buntis ng imungkahi ng asawa ko, nahiwalay na ang finances namin. Hindi naman kita pinilit na magbuntis. Sabi niya habang hawak ko ang resulta ng ultrasound. Hindi ako gumawa ng eksena. Hindi ako umiyak. Sa halip, tahimik kong tinanggap na ang lalaking nasa harap ko ay matagal na palang patay sa puso ko. May mga pagsasamang hindi nasisira dahil sa isang malaking away. At hindi rin nagtatapos dahil sa isang malinaw na kataksilan, kundi unti-unting namamatay sa mga salitang tila pangkaraniwan lamang. Hanggang sa matanto mo, nanlamig na pala ang puso mo nang hindi mo namamalayan. Noong araw na iyon, 9 na buwan ng buntis si Ana. Wala pang 2 linggo bago ang kanyang due date. Kinaumagahan, nagpunta siya para sa kanyang regular na check-up sa isang malaking ospital sa lungsod. Ipinakita sa resulta ng ultrasound na 2 beses na nakapulupot ang pusod sa leeg ng sanggol. Pinayuhan siya ng doktor na kailangan itong masusing subaybayan dahil ang mga huling linggo ng pagbubuntis ay laging may mga hindi inaasahang panganib. Hawak ang resulta, nag-aalala si Ana, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Ang kailangan niya sa sandaling iyon ay hindi pera o material na bagay. Kailangan lang niya ng isang salita, isang bagay na tulad ng, "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi ganoon mag-isip. Tiningnan ni Luis ang papel at itinulak pataas ang kanyang salamin sa ilong. Nanahimik siya ng ilang segundo. Akala ni Ana ay iniisip nito ang kalusugan ng kanilang anak. Ngunit ang unang mga salitang lumabas sa bibig nito ang nagpayanig sa kanyang mundo. "Sa tingin ko, dapat hiwalay na ang finances natin." Nag-angat ng tingin si Ana. "Anong sabi mo?" "Ang ibig kong sabihin, lahat ng gastos mula ngayon ay hahatiin natin," kalmadong sabi ni Luis, na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Ang bayarin sa ospital para sa panganganak, sa pananatili sa ospital, sa postnatal care, at sa pagpapalaki ng bata sa hinaharap, lahat ay hahatiin. Tinitigan ni Ana ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tila hindi niya nakilala ang lalaking lumuhod at nag-propose sa kanya 3 taon na ang nakalipas. "Buntis ako sa huling yugto." "Paano? Anak mo ito," sabi niya. "Hindi naman kita pinilit na magbuntis," mabilis na sagot ni Luis. "Sa simula pa lang, ikaw ang may gustong panatilihin ang bata. Ang pagbubuntis ay pinili mo. Hindi ako tumutol. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng responsibilidad sa pinansyal ay sa akin mapupunta." Isang panginginig ang gumapang sa likod ni Ana. Nakatayo siya sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Napapalibutan ng mga asawang lalaki na inaalalayan ang kanilang mga buntis na asawa. May nag-aabot ng tubig, may nagbubuhat ng bag, may nag-aalalang nagtatanong sa doktor ng kung ano-ano. Tanging ang asawa niya lang ang abala sa pagkalkula ng bawat sentimo ng gastos sa panganganak. Nagpatuloy si Luis. "Nagpagawa na ako ng kasunduan sa abogado. Basahin mo mamayang gabi at pirmahan." Tumingin si Luis sa kanyang relo. "May meeting pa ako. Mag-commute ka na lang pauwi." Pagkasabi niyon, tumalikod siya at dire-diretsong umalis. Hindi man lang nagtanong kung pagod siya, kung kumusta ang sanggol, at hindi na lumingon pa. Matagal na nakatayo si Ana. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Sa loob, marahang sumipa ang sanggol, na tila nararamdaman ang kalagayan ng kanyang ina. Pilit siyang ngumiti. "Okay lang, anak." Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Pauwi. Napansin ng driver ng taxi ang malaki niyang tiyan, at ang pag-iisa niya. Kaya kusa niyang hininaan ang aircon, at inabutan siya ng isang bote ng tubig. "Ineng, uminom ka muna ng tubig." "Salamat po, Manong." "Nasaan ang asawa mo? At mag-isa kang nagpa-check up?" Natigilan si Ana. At pagkaraan ng ilang segundo ay ngumiti. "Busy po sa trabaho." Sumulyap ang driver sa rearview mirror. Hindi na siya nagtanong pa. Bumuntong hininga na lamang. Minsan, mas nakikita pa ng mga tagalabas ang kalungkutan kaysa sa taong mismong nakararanas nito. Pagdating niya sa bahay, ay hapon na. Ang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City ay elegante pa rin tulad ng dati, ngunit hindi niya alam kung bakit lalo itong nanlalamig sa kanyang pakiramdam. Pagbukas niya ng pinto, biglang tumigil ang usapan sa sala.
Nakaupo sa sofa ang kanyang biyanan, si Doña Lorna. Katabi nito si Luis. Sa coffee table ay may isang photo album. Isang sulyap lang ay nakilala na ni Ana na iyon ay mga litrato ni Katrina. Ang dating kasintahan ni Luis, isang babaeng laging binabanggit ni Doña Lorna, nang may hindi maitatagong panghihinayang. Nandyan ka na pala? Unang nagsalita si Doña Lorna. Kumusta ang check-up? Sabi po ng doktor. Kailangan daw subaybayan pa. Lalaki. Tama? Hindi sumagot si Ana. Nagpatuloy si Doña Lorna. Nakita ko na. Ganyang tulis ng tiyan. Siguradong apo kong lalaki yan. Si Luis na katabi ay hindi nagsasalita. Ni hindi man lang tumayo para alalayan ng asawa. Sa sandaling iyon, yumuko si Ana para magpalit ng tsinelas. Dahil sa laki ng tiyan, nahirapan siya. Sumasakit ang kanyang likod. Manas ang mga paa. Ngunit si Luis ay nakatingin lamang. Ano pang sabi ng doktor? Tanong nito. Nakapulupot daw ang pusod sa leeg ng 2 beses. Na naman, nakapulupot na naman? Agad na kumunot ang noo ni Doña Lorna. Paano ka ba magbuntis? Noong araw, buntis ako kay Luis pero nagtatrabaho pa ako sa bukid buong araw. Wala namang nangyari. Umiling siya. Kayong mga kabataan ngayon, masyadong maalwan ang buhay, kaya nagiging mahina. Tumayo ng tuwid si Ana. Sa harap niya ay ang kanyang biyanan at asawa. 2 tao. Isang matanda at isang bata. Ngunit magkatulad ang mga mata. Walang pag-aalala. Walang pagmamahal. Tanging paninisi. Bigla siyang napagod. Tahimik siyang pumasok sa kwarto, habang sa likod ay naririnig pa rin ang boses ni Doña Lorna. Sana, kung pinakasalan na lang niya si Katrina, mas mabuti pa, magaling na, kumikita pa ng pera, hindi tulad ng iba dyan, mahinang sinabi ni Luis. Ma, wag niyo na siyang banggitin. Ngunit ang boses niya ay napakahina na parang pagsang-ayon na rin. Isinara ni Ana ang pinto. Maganda ang soundproofing ng kwarto. Ngunit tumagos pa rin ang mga salitang iyon dahil dumiretso ito sa kanyang puso. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinaplos ang kanyang tiyan. Muling sumipa ang sanggol. Mahina lang, ngunit sapat na para maramdaman niya ang pagkakaroon ng maliit na buhay na iyon. Anak, poprotektahan ka ni Mama. Pagkasabi niyon, siya mismo ay nagulat. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming buwan, hindi niya naisip na si Luis ang magpoprotekta sa kanilang mag-ina. Kundi siya mismo. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification ng bank transfer ang lumitaw. 85,000 pesos. Bayad mula sa isang lumang kliyente. Kakaunti ang nakakaalam na kahit tumigil siya sa pagtatrabaho mula nang magbuntis, palihim pa ring tumatanggap si Ana ng mga interior design projects online. Hindi marami, ngunit sapat para mapanatili ang kanyang kalayaan sa pananalapi. Binuksan niya ang kanyang banking app. Ang kanyang personal na account ay mayroon pang higit sa 500,000 pesos. Hindi alam ni Luis ang tungkol sa perang iyon. Noong una, nag-ipon lang si Ana dahil sa isang malabong pakiramdam ng pangamba. Akala niya noon ay masyado siyang mapaghinala. Ngunit ngayon niya naintindihan, hindi iyon paghihinala, kundi survival instinct. Itinuro sa kanya ng kanyang lola. Ang pera ay hindi makakabili ng kaligayahan. Ngunit kapag iniwan ka ng kaligayahan, ang pera ang magbibigay sa iyo ng daan para magpatuloy. Noon, hindi ito naintindihan ni Ana. Sa labas ng bintana, unti-unti nang dumidilim ang kalangitan ng Maynila. Ang mga ilaw mula sa mga gusali sa tapat ay isa-isang nagsindi. Matagal niyang tinitigan ang mga patak ng liwanag na iyon at biglang may kakaibang ideya na pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na hindi niya kailanman pinangahasang isipin noon. Kung isang araw ay kailangan niyang umalis sa lugar na ito, mabubuhay kaya siya? Kakayanin ba niyang palakihin ang kanyang anak mag-isa? Makakapagsimula ba siyang muli? Mahigpit na hinawakan ni Ana ang resulta ng ultrasound. Muling sumipa ang sanggol. Sa pagkakataong ito, mas malakas,
Yumuko siya at tiningnan ang kanyang tiyan. Saka napangiti. Isang napakagaan na ngiti. Ngunit iyon din ang unang ngiti niya sa loob ng maraming araw. Dahil bigla niyang natanto na ang pinakakatakutan ay hindi ang mawalan ng isang lalaki, kundi ang mawala ang sarili. At marahil, ang buhay niya ay malapit nang pumasok sa isang ganap na bagong yugto. Isang yugto na sa sandaling ito ay hindi pa kayang hulaan ni na Luis at Doña Lorna. Nang gabing iyon, matapos makita ang pera sa kanyang personal na account at ang mga naipon na palihim niyang itinago sa mga nakaraang panahon, hindi agad nakatulog si Ana. Matagal siyang nakahiga sa dilim, dilat ang mga mata na nakatingin sa kisame. Pinakikinggan ang bawat tiktak ng orasan sa pader, na umaalingaw-ngaw sa malawak ngunit malamig na silid. Pakiramdam niya, bawat segundong lumilipas, ay lalo siyang inilalayo sa pagsasamang ito. Ngunit ang nakapagtataka, hindi na siya natatakot tulad ng dati. Dahil kapag ang isang tao ay lubos ng nadismaya, ang natitira ay hindi na sakit kundi kalinawan ng isip. Halos hating gabi na nang umilaw ang telepono ni Ana. Mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Bea. Magkasama sila mula pa noong kolehiyo. Maagang nag-asawa si Bea at ngayon ay nakatira sa Cebu. Ngunit halos linggo-linggo kung tumawag para mangumusta. Ana? Okay ka lang ba lately? Maikli nitong mensahe. Sa pagtingin sa mga salitang iyon, biglang sumikip ang lalamunan at nangilid ang mga luha ni Ana. Sa mga nakalipas na buwan, maraming nagtatanong sa kanya kung kumusta ang sanggol, kung malusog ba ito, lalaki o babae, normal delivery o caesarean. Ngunit iilan lang ang nagtanong kung siya ba ay okay. Matagal niyang hinawakan ang telepono bago sumagot. Okay lang ako. Pagkapadala ng mensahe, agad na tumawag ng video si Bea. Mabilis na tinanggihan ni Ana ang tawag. Hindi sa ayaw niyang kausapin, kundi natatakot siyang baka maiyak siya kapag nakita ang kaibigan. Ilang sandali pa, nag-text ulit si Bea. Kung may problema, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Tiningnan ni Ana ang screen at bahagyang ngumiti. Sa buhay na ito, mayroon pa ring mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sayang lang, at ang taong dapat sanang pinakanagmamalasakit ay hindi na tulad ng dati. Sa sala, patuloy ang tawanan at kwentuhan ni Doña Lorna. Tila may kausap ito sa telepono na kamag-anak. Malapit nang isilang ang apo ko. Siguradong lalaki yan. May magmamana na ng negosyo ng pamilya natin at susunod sa mga yapak ni Luis. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa siwang ng pinto at nagpabigat sa dibdib ng Ana. Mula simula hanggang dulo, walang nagtanong kung malusog ang bata. Walang nagmalasakit kung malalagpasan niya nang ligtas ang panganganak. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kasarian ng sanggol. Para bang ang buhay na iyon ay isang kasangkapan lamang para sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. Dahan-dahang hinaplos ni Ana ang kanyang tiyan. Anak, sana lang maging malusog ka. Muling sumipa ang sanggol na tila sumasagot. Kinabukasan, maagang nagising si Ana. Sa katunayan, halos hindi siya nakatulog. Ang isang buntis sa huling yugto ay sadyang hirap matulog. At dagdag pa ang mabigat na kalooban kaya't saglit lang siyang nakatulog. Paglabas niya ng silid, narinig niya agad ang boses ni Doña Lorna sa kusina. Sino ang mag-aalaga? Lumingon si Doña Lorna. Sino pa? Edi ako, pagkapanganak mo. Bata ka pa. Hindi ka marunong magpalaki ng bata. Kailangan kong siguraduhin na lalaki siya, nang maayos ayon sa pamantayan ng pamilya natin. Natigilan si Ana. Gusto niyo pong tumira dito? Anong masama doon? Walang pakialam na sagot ni Doña Lorna. Noong araw, lahat ganyan. Tsaka bata ka pa. Hindi ka marunong mag-alaga ng sanggol. Tiningnan ni Ana si Luis. Naghintay siyang may sabihin ito. Ngunit yumuko lang ito at humigop ng kape. Anong sa tingin mo? Nag-angat ng tingin si Luis. Sa tingin ko, may punto si Mama. Natulala si Ana. Natulala si Ana.
Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naintindihan niya ang pakiramdam na agawan ng karapatan bilang isang ina, kahit hindi pa naisisilang ang bata. Hindi pwede. Kalmado niyang sabi. Ang anak ko ay mananatili sa akin. Agad na sumimangot si Doña Lorna. Paano ka ba makipag-usap sa nakakatanda? Pinag-uusapan ko po ang anak ko. Anak mo. Pero apo ko rin yan sa pamilya namin. Mama! Diretsong tiningnan ni Ana ang biyenan sa mata. 9 na buwan siyang nasa sinapupunan ko. Ako ang manganganak sa kanya. Walang sino man ang may karapatang paghiwalayin kami. Agad na naging tensyonado ang paligid. Ibinaba ni Luis ang tasa ng kape. Sige na. Saka na natin pag-usapan yan. Natawa si Ana. Hindi pa ako nanganganak. Pero pinaplano niyo nang ilayo ang anak ko. Huwag kang mag-overthink. Ako ba ang nag-overthink o talagang ganyan ang plano niyo? Nanahimik si Luis. Ang pananahimik na iyon ang naging sagot. Isang pakiramdam ng pagkadismaya ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi na nagsalita pa si Ana. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto. Sa likuran, agad na umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Lorna. Talagang nasanay sa layaw. Porket manganganak, akala mo kung anong malaking ambag na. Isinara ni Ana ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Unti-unti nang natuyo ang kanyang mga luha. Sa bawat pagkadismaya. Tanghali, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan, na si Ria. Siya na lang ang natitirang kamag-anak na nakakausap niya mula sa panig ng kanyang ina. Matapos ang ilang pangungumusta, biglang sinabi ni Ria. Ana, nakita ko si Luis noong isang araw. Natigilan si Ana. Saan po? Ate, sa isang coffee shop malapit sa office ko. May problema po ba? Nag-atubili si Ria ng ilang segundo. Nakita ko kasing kasama ni Luis ang isang babae. Hindi sumagot si Ana. Agad na pumasok sa isip niya ang pangalang Katrina. Nagpatuloy si Ria. Hindi ako sigurado, pero mukha silang close. May inabot pa yung babae na isang folder kay Luis. Tapos kumain sila ng magkasama. Naramdaman ni Ana ang isang kirot sa kanyang puso, ngunit mabilis ding humupa. Dahil sa totoo lang, hindi na siya nagulat. May mga senyales na matagal nang naroon. Noon lang, pinipilit niyang linlangin ang sarili, na hindi pa ganoon kalala ang sitwasyon. Alam ko na po, ate. Narinig ni Ria ang kalmadong boses niya at nag-alala. Okay ka lang ba? Okay lang po ako. Pagkababa ng tawag, matagal na nakaupo si Ana sa tabi ng bintana. Maulan ang langit ng Maynila. Noong araw na iyon, bigla niyang naalala ang mga unang araw ng kanilang kasal. Noon, niyakap siya ni Luis sa gitna ng ulan at sinabing, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Ang mga pangako noon ay sariwa pa sa kanyang alaala. Tanging ang nagsabi lang nito, ang nagbago. Nang gabing iyon, medyo gabi na umuwi si Luis. Pagpasok pa lang, ay dumiretso na siya sa kanyang study. Hindi nagtanong kung kumain na ba ang asawa. Hindi nagtanong kung pagod ba ito. Makalipas ang 1 oras, habang dumadaan si Ana sa study para kumuha ng tubig. Narinig niya ang usapan ng asawa sa telepono dahil sa bahagyang bukas na pinto. Alam ko, huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Pagkapanganak ng bata, magiging maayos din ang lahat. May sinabi ang kausap niya sa kabilang linya. Bahagyang tumawa si Luis. Isang tawa na matagal nang hindi nakikita ni Ana. Oo, magtiwala ka sa akin. Bibigyan kita ng sagot. Natigilan ni Ana. Kahit hindi niya narinig ang buong usapan, sinasabi ng kutob niya na ang kausap nito ay hindi kliyente o katrabaho. Dahan-dahang lumubog ang kanyang puso. Nang gabing iyon, sa study natulog si Luis, habang si Ana ay mag-isang nakahiga sa kama. Sa labas ng bintana, nagsimulang umulan. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay may dalang kakaibang lungkot. Madaling araw, biglang sunod-sunod na sumipa ang sanggol na gumising sa kanya. Niyakap niya ang kanyang tiyan at umupo. Isang hindi maipaliwanag na kaba
ang biglang lumitaw. Ngunit ang hindi niya alam, sa parehong sandali, sa ibang bahagi ng lungsod, isang babae ang nakaupo sa kotse at nakatingin sa direksyon ng kanyang kondominium na may mga matang puno ng pagkalkula. At sa passenger seat, may isang folder na may pangalang Luis at mga sikretong hindi pa alam ni Ana. At ang mga sikretong ito, ang magpapabago sa buong buhay niya sa loob lang ng ilang araw. Kinabukasan, matapos ang isang gabing puno ng pagkabalisa at pagluha dahil sa magulong isipan at hindi mapakaling pakiramdam, nagising si Ana bago pa man sumikat ang araw. Tahimik pa rin ang apartment, ngunit ang kanyang puso ay parang may malakas na alon na humahampas. Dahil mula sa kwento ni Ate Ria hanggang sa mga sinabi ni Luis sa kung sino man sa study, lahat ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may isang malaking bagay na itinatago sa likod ng normal na itsura na pilit nilang ipinapakita. Lumabas si Ana sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin. Hinawakan niya ang kanyang malaking tiyan. Pinanood ang mga sasakyan na nagsisimula ng dumami sa kalsada. At biglang naalala ang mga unang araw ng pag-ibig nila ni Luis. Noon, si Luis pa ang laging nauunang gumising para ihanda ang almusal niya. Minsan pa nga, kahit malakas ang ulan, nag-drive si Luis ng mahigit 10 kilometro para lang dalhan siya ng mainit na lugaw noong siya'y may lagnat. Pero ilang taon lang ang lumipas, ang lalaking iyon ay kayang sabihin ng walang pakialam na ang pagbubuntis ay sarili niyang desisyon. Isang ring ng telepono ang gumulat kay Ana. Si Bea. Pagkasagot pa lang, narinig na niya ang nag-aalalang boses nito. Tumatawag ako kagabi, pero hindi mo sinasagot. Okay ka lang ba talaga? Okay lang ako. Nagsisinungaling ka. Bahagyang natawa si Ana. Mula noon hanggang ngayon, si Bea talaga ang pinaka nakakakilala sa kanya. Sige na. Hindi masyadong okay. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Saka mahinang nagsalita, may ginawa na naman ba si Luis? Sa pagkakataong ito, hindi na itinanggi ni Ana. Ikinuwento niya kay Bea ang tungkol sa kasunduang hatiin ang gastos. Ang plano ni Doña Lorna, nadalhin ang apo sa probinsya, at pati na ang nakita ni Ria, nakasama ni Luis ang isang babae. Pagkatapos marinig lahat, nanginginig sa galit ang boses ni Bea. Ana, alam mo ba kung ano ang pinakakakatakutan? Ano? Hindi ang pangangaliwa, kundi ang hindi ka na ituring na pamilya ng lalaking iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatulala kay Ana ng matagal, dahil siya mismo ay unti-unti nang napagtatanto iyon. Ang isang pagsasama ay nagiging mapanganib lang kapag hindi na inuuna ng mga tao ang nararamdaman ng isa't isa. Pagkababa ng tawag, nakatanggap si Ana ng text mula sa ospital na nagpapaalala sa kanyang schedule ng pagsubaybay sa sanggol. Nagbihis siya at mag-isang pumunta para magpatingin. Nasa opisina pa rin si Luis. Walang tawag, walang text na nangungumusta. Tila naging normal na para sa kanya na mag-isa lang si Ana sa ospital. Sa ospital, matapos tingnan ng doktor ang resulta, kumunot ang noo nito. Nakapulupot pa rin ang pusod ng 2 beses. Delikado po ba, Dok? Sa ngayon, hindi pa naman delikado. Pero kailangan nating masusing subaybayan. Kung may anumang hindi pangkaraniwan, kailangan mong ma-admit agad. Tumango si Ana. Paglabas ng klinika, bigla siya nakakita ng isang pamilyar na anino sa dulo ng pasilyo. Si Katrina, ang dating kasintahan ni Luis. Natigilan si Ana. Nakita rin siya ni Katrina. Sa sandaling iyon, pareho silang tumayo ng tahimik. Si Katrina ay nakasuot ng napaka-eleganteng cream-colored suit, may magaan ngunit matalas na makeup. Lubos na naiiba sa imahe ng isang taong nagpupunta sa ospital para magpatingin. Kusa siyang lumapit. Hi, Ana. Medyo nagulat si Ana. Kalana. Medyo nagulat si Ana. Hi, Katrina. Ngumiti si Katrina. Nagpa-check up ka? Opo. Malapit ka na sigurong manganak. Tumango si Ana. Medyo awkward ang paligid. Tiningnan ni Katrina ang malaking tiyan niya at biglang nagtanong,
Okay pa ba kayo ni Luis? Nagulat si Ana sa tanong. Kung ordinaryong tao ang nagtanong, okay lang. Pero ito ang ex-girlfriend ng asawa niya. Okay lang naman kami. Bahagyang ngumiti si Katrina. Isang ngiting mahirap basahin. Mabuti kung ganoon. Pagkasabi niya yon, nagpaalam na siya at umalis. Ngunit bago pumasok sa elevator, lumingon ulit si Katrina kay Ana. Ang tingin na iyon ay nagbigay kay Ana ng kakaibang pakiramdam. Hindi parang nangaasar, hindi rin parang nagtatagumpay, kundi parang naaawa. Oo, awa. Ang pakiramdam na iyon ay biglang nagpabigat sa kanyang puso. Pag-uwi niya ng hapon, at pagbukas pa lang ng pinto, ay narinig na niya ang sigawan mula sa sala. Malakas ang boses ni Doña Lorna. Saan ka kukuha ng perang ipambabayad diyan? Sumagot si Luis na may halong inis. Sabi ko na nga, ako na ang bahala. Anong klasing bahala? Tumatawag na ang bangko para maningil. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nag-uusap ang mag-ina tungkol sa pera ng may ganitong tensyon. Nagpatuloy si Doña Lorna. Huwag mong isipin na hindi ko alam, lugi ang proyektong yan. Sabi na ng mga tao. Sigaw ni Luis. Ma, huwag kayong makinig sa iba. Sa sandaling iyon, nakita nilang dalawa si Ana. Agad na tumahimik ang paligid. Tumalikod si Doña Lorna. Tumayo rin si Luis. Nandyan ka na pala? Pilit niyang ginawang normal ang boses. Pero halatang halata ang tensyon sa mukha niya. Biglang naalala ni Ana ang sinabi ni Ria. Ang folder na ibinigay ni Katrina kay Luis at ang biglaang pagpilit sa kanya na pumirma sa kasunduan sa pananalapi. Isang ideya ang sumagi sa isip niya. Posible kayang lahat ng ito ay may kinalaman sa pera? Gabi, habang naliligo si Luis. Biglang umilaw ang screen ng cellphone niya sa mesa. Isang mensahe ang lumitaw. Galing kay Katrina. Hindi sinasadyang tingnan ni Ana. Pero masyadong malinaw ang nakasulat. Kailangan mo nang magdesisyon. Hindi ako pwedeng maghintay magpakailanman. Nanlamig ang kamay ni Ana. Tinitigan niya ang screen. Hindi dahil sa selos, kundi dahil lahat ng kanyang hinala ay tila unti-unti nang nasasagot. Lumabas si Luis mula sa banyo, tamang-tama noong namatay ang screen ng telepono. Hindi niya alam na may nakita si Ana. Ngunit sa buong hapunan, hindi gaanong nagsalita si Ana. Tahimik lang siyang nagmamasid. Pinagmamasdan ang lalaking minsang naging mundo niya. Pinagmamasdan ang bawat pag-iwas ng tingin, ang bawat hindi natural na kilos, ang bawat pag-vibrate ng telepono na agad niyang kinukuha at dinadala sa ibang lugar. Malapit ng hating gabi, habang nakahiga si Ana, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Isang kakaibang sakit. Hindi tulad ng mga Braxton Hicks na naranasan niya noon. Agad siyang napaupo, pinagpapawisan ang noo. Sunod-sunod na sumipa ang sanggol sa kanyang tiyan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa tabi ng kama. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili si Ana ng ilang segundo bago sagutin. Sa kabilang linya ay boses ng isang babae. Si Ana po ba ito? Oo, pasensya na sa pagtawag sa ganitong oras. Sino po sila? Nanahimik ang babae ng ilang segundo. Saka dahan-dahang nagsalita. Ako ang dating chief accountant ng kumpanya ni Luis. Agad na nagising ang diwa ni Ana. Tumatawag ako dahil sa tingin ko. Dapat mong malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Naging mabigat ang boses ng babae. May malubhang problema sa pananalapi ang asawa mo. Posibleng sa loob ng ilang buwan, lahat ng ari-arian na nakapangalan sa kanya ay i-freeze kung maimbestigahan ang kaso. Natulala si Ana. Nagpatuloy ang babae. At may isa pang mas mahalagang bagay. Palihim siyang naglipat ng maraming pera sa account ng ibang tao mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Sino ang tumanggap? Napakaliit ng sagot sa kabilang linya, ngunit bawat salita ay parang kulog sa kanyang pandinig. Si Katrina. Sa labas ng bintana, biglang kumislap ang isang kidlat. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang telepono. Bumibilis ang tibok ng puso. Sa wakas, naintindihan na niya kung bakit nagmamadali si Luis na papirmahin siya sa kasunduang pinansyal.
kung bakit paulit-ulit niyang hinihiwalay ang responsibilidad sa mag-ina, kung bakit biglang lumitaw si Katrina, at kung bakit may awa sa mga mata ng babaeng iyon kanina. Ngunit ang pinaka nagpalamig sa kanya ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang lahat ng ito ay nangyayari habang nasa huling yugto siya ng pagbubuntis. Habang malapit ng isilang ang kanilang anak, at habang naniniwala pa rin siyang kahit lumamig na ang pag-ibig, may kaunting konsensya pa ring natitira sa lalaking iyon. Pero mukhang masyado niyang pinahalagahan si Luis. At habang natutulala pa si Ana sa gulat, muling naramdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Mas malakas kaysa kanina, na naging dahilan para mahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Isang tuyong tunog ang nilikha ng pagbagsak ng telepono sa sahig. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Ana, dahil ang sakit sa kanyang tiyan ay dumarating ng sunod-sunod, mas malakas, at mas madalas. Ibang-iba sa mga Braxton Hicks na naranasan niya sa mga huling linggo ng pagbubuntis. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang kamay na humihigpit sa kanyang katawan mula sa loob, na nagpapawis sa kanya ng malamig at nagpapabilis ng kanyang hininga. Ang kanyang puso'y kumakabog sa pagitan ng takot at kaba. Sinubukan ni Ana na kumalma at umupo sa gilid ng kama. Sinabi ng doktor na kung may regular na pananakit o kakaibang sakit, kailangan niyang pumunta agad sa ospital. Tiningnan niya ang orasan. Halos 2:00 ng madaling araw. Sa labas, umuulan pa rin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Anak! Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang mas malakas na sakit ang dumating, na halos hindi na niya kayang tumayo. Inabot niya ang telepono. Nanginginig ang mga daliri habang tinatawagan si Luis. Matagal na nagring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. At sa pangatlong beses, wala pa ring sumasagot. Sa sandaling iyon, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang lalaking dapat sanay kasama niya ay wala. Ni hindi man lang sumasagot ng telepono. Kinagat ni Ana ang kanyang labi. At tinawagan si Bea. Pagkatapos lang ng isang ring, agad itong sumagot. Ana? Nang marinig ang boses ng kaibigan, halos tumulo ang luha ni Ana. Bea, masakit ang tiyan ko. Manganganak ka na ba? Hindi ko alam. Huwag kang magpanik. Naging matatag ang boses ni Bea. Tumawag ka agad ng ambulansya. Tatawagan ko si Ria. Papunta na kami. Pagkababa ng tawag, agad na tumawag ng ambulansya si Ana. Mabuti na lang at hindi gaanong kalayo ang ospital. Wala pang 20 minuto. Dumating na ang mga medical staff. Habang isinasakay sa stretcher, nakatingin pa rin si Ana sa direksyon ng study room. Sarado ang pinto, patay na ang ilaw. Hindi alam ni Luis na dinadala na ang kanyang asawa sa ospital. Nang makaalis na ang ambulansya, saka lang siya nakatanggap ng text mula kay Luis. 4 na salita lang. Busy ako. Tiningnan ni Ana ang screen at napatawa. Isang tawang mapait na kahit siya ay hindi na nakilala. Oo, busy nga siya. Busy sa sarili niyang mga sikreto. Busy kay Katrina. Busy sa mga perang inilipat. Hindi lang siya busy para sa kanyang asawa at sa anak na malapit ng isilang. Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa special monitoring area. Pagkatapos ng pagsusuri, kumunot ang noo ng doktor na naka-duty. May fetal distress. Pakiramdam ni Ana ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. Dok, kumusta po ang anak ko? Hindi stable ang tibok ng puso ng sanggol. At dahil 2 beses nakapulupot ang pusod, delikado. Kailangan naming maghanda para sa emergency C-section. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ang lahat ng kanyang pangamba ay nagkatotoo. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip niya ay hindi si Luis, hindi ang kanilang pagsasama, hindi ang pera, kundi ang anak niya sa sinapupunan. Iligtas niyo po ang anak ko. Nanginginig niyang sabi. Parang awa niyo na. Iligtas niyo po ang anak ko. Tumango ang doktor. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Mga 3:00 ng madaling araw. Nagmamadaling dumating si Ria.
Nang makita si Ana na nakahiga, maputla ang mukha, agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Nasaan si Luis? Umiling si Ana. Agad na naintindihan ni Ria. Nagdilim ang kanyang mga mata. Tatawagan ko siya. Ngunit sa halos isang oras na lumipas, hindi dumating si Luis. Hindi sumasagot sa tawag. Hindi nagre-reply sa text. Kahit nang kailanganin ng ospital ang pirma ng pamilya para sa operasyon, si Ria ang tumayo para asikasuhin ito. Halos alas 5 ng umaga. Dinala si Ana sa operating room. Bago sumara ang pinto, nakita lang niya ang namumulang mata ni Ria. Huwag kang mag-alala. Magiging ligtas ang anak mo. Tumango si Ana. At lahat ay unti-unting lumabo sa ilalim ng malamig at puting ilaw. Tumagal ng mahigit 1 oras ang operasyon. Mga 6:20 ng umaga. Isang malakas, malinaw, at puno ng buhay na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Agad na tumulo ang luha ni Ana. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niyang uminit ang kanyang puso. Babae. Ngumiti ang doktor. Ligtas kayong mag-ina. Isang babae. Hindi isang lalaki tulad ng inaasahan ni Doña Lorna. Hindi isang tagapagmana. Tulad ng inaasahan ng pamilya ni Luis. Isang simpleng maliit at malusog na sanggol. Ngunit para kay Ana, iyon ang pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay. Nang dalhin siya sa recovery room, naghihintay na si Ria. Nang malaman na ligtas silang mag-ina, napaiyak ito. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ni Ana. Si Luis. Unang tawag, pangalawa, pangatlo, ngunit hindi sinagot ni Ana. Halos alas 8 ng umaga, saka lang nagmamadaling dumating si Luis. Gusot ang damit. Namumula ang mga mata. Hindi malaman kung dahil sa puyat o sa ibang dahilan. Lumapit siya sa kama. Ana, kamusta ka? Tiningnan siya ni Ana. Ang mga matay kalmadong-kalmado. Buhay pa ako. Natigilan si Luis. Sorry. Nalobat ang phone ko. Ang paliwanag na iyon ay nagpatawa ng mapakla kay Ria na nakatayo sa tabi. Lobat buong gabi? Nanganak na ang asawa mo. Hindi mo alam. Ang galing mong asawa. Yumuko si Luis at hindi sumagot. Sa sandaling iyon, dinala ng nurse ang sanggol. Tulog ang bata. Maliit at mamula-mula ang mukha. Tiningnan ni Luis ang anak. At sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng tunay na emosyon ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kamay para sana kargahin, ngunit mahinang nagsalita si Ana. Huwag. Natahimik ang buong silid. Natigilan si Luis. Gusto kong makita ang anak ko. Tingnan mo lang. Pero wag mong kargahin. Napakagaan ng boses ni Ana. Walang galit, walang sigaw. Ngunit naramdaman ni Luis na ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay mas malayo kaysa dati. Sa unang pagkakataon mula ng ikasal, napagtanto niyang maaari siyang tuluyang mawala sa kanya. Tanghali. Dumating si Doña Lorna sa ospital. Pagpasok pa lang sa kwarto, ang unang tanong niya ay hindi ang kalusugan ng manugang o ng apo, kundi kung lalaki o babae. Nang malaman na babae, hindi maitago ang bahagyang pagkadismaya sa mukha nito. Babae pala? Sabagay, apo ko pa rin naman, pero dapat mula ngayon, ako ang masusunod sa mga desisyon para sa kanya. Hindi pwedeng palakihin yan sa layaw. Ang salitang iyon ay nagpatawa kay Ana. Isang napakagaan na tawa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kahit anong pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil sa wakas, naintindihan na niya na may mga taong kahit anong gawin mong pagsisikap ay hindi mo mapapasaya. Ang tanging magagawa mo ay tumigil sa pagsisikap. Hapon, nang makaalis na ang lahat at naiwan si Ana, kasama ang kanyang anak na babae, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Ang tumawag ay ang babaeng nagbalita sa kanya kagabi. Nagmamadali ang boses nito. Ana, may nalaman pa akong isang bagay. Ano po yun? Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Saka dahan-dahang nagsalita.
inihahanda ng asawa mo na ilipat ang lahat ng utang sa pangalan ng isang kamag-anak. Sa tingin ko, gusto niyang gamitin ang kasal para protektahan ang kanyang mga ari-arian at ang susunod na papangalanan ay malamang na ikaw. Pakiramdam ni Ana ay nanigas ang dugo sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang babae. Kailangan mong mag-ingat. Kung pipirmahan mo ang anumang dokumento ngayon, maaaring ikaw ang sumalo sa lahat ng utang nang hindi mo nalalaman. Natapos ang tawag. Nakaupo si Ana at tinitigan ang natutulog niyang anak. Isang banayad na hangin ang pumasok sa bintana. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa maliit na mukha ng bata. At sa sandaling iyon, biglang gumawa ng desisyon si Ana. Isang desisyon na magpapabago sa buong buhay niya. Hindi na siya pipirma sa anumang dokumento. Siya mismo ang mag-iimbestiga sa katotohanan at kung totoo ang lahat ng narinig niya, ang pagsasamang ito ay dito na magtatapos. Nang gabing iyon, matapos ang tawag na iyon, nanatiling gising ang diwa ni Ana. Kahit na ang kanyang katawan ay kalalabas lang mula sa operasyon at ang sakit mula sa tahi ay naroon pa rin. Lahat ng pisikal na sakit ay tila nawalan ng saysay kumpara sa mga nangyayari sa kanyang isipan. Dahil ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng palaisipan sa mga nakaraang panahon ay nagsimula ng magkabit-kabit upang bumuo ng isang buong isang larawan na habang lalong lumilinaw ay lalo siyang pinangingilabutan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkatantong ang lalaking kanyang lubos na pinagkatiwalaan ay matagal nang palihim na lumalayo sa kanilang pamilya. Ang kanyang anak na babae ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang maliit na mukha ay mamula-mula. Sa tuwing titingnan niya ang anak, kumakalma ang kanyang puso. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Poprotektahan ka ni Mama. Sa pagkakataong ito, hindi na iyon isang salita ng pag-alo sa sarili, kundi isang pangako. Mga 8:00 ng gabi, nang mas tahimik na ang pasilyo ng ospital, isang marahang katok ang narinig. Akala ni Ana ay nurse. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nagulat siyang makita si Katrina na nakatayo sa pinto. Sa kamay nito ay may hawak na isang dilaw na sobre na nakita niya kanina sa bintana. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Si Katrina ang unang nagsalita. "Pwede ba akong pumasok?" Nanahimik si Ana ng ilang sandali. Bago bahagyang tumango, pumasok si Katrina at napako ang tingin nito sa natutulog na sanggol. Isang saglit na lambing ang lumitaw sa kanyang mukha bago mabilis na naglaho. Ang cute niya. Hindi sumagot si Ana. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Katrina. "Sa tingin ko, dapat mong tingnan ito." Tiningnan ni Ana ang sobre at biglang naalala ang lahat ng nangyari. "Ano ito?" "Ang katotohanan," maikling sagot ni Katrina. "Ang katotohanan tungkol kay Luis." Natahimik ang silid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng lungsod. Umupo si Katrina sa silyang kaharap niya. "Alam kong ayaw mo sa akin. Sa totoo lang, dati, ayaw ko rin sa'yo." Tiningnan siya ni Ana. Bahagyang ngumiti si Katrina. "Mas tama sigurong sabihin na nagseselos ako sa iyo dati. Noong pinakasalan ka ni Luis. Akala ko kinalimutan na niya talaga ako. Pero nagkamali ako." Naramdaman ni Ana ang pagbigat ng kanyang dibdib. Binuksan ni Katrina ang sobre. Sa loob, may mga kopya ng bank statement, kontrata, financial reports, at mga resibo ng fund transfer. 8 buwan na ang nakalipas. Nagsimulang magkaproblema si Luis sa negosyo. Nalugi ang investment niya sa real estate, kinapos sa kapital ang kumpanya, at hinahabol na siya ng bangko. Ang kabuuang utang niya ngayon ay umaabot na sa halos 25 milyong piso. Natulala si Ana. Kahit handa na siya, nakakagulat pa rin ang halagang iyon. Nagpatuloy si Katrina. "Noong una, lumapit siya sa akin hindi dahil sa nararamdaman, kundi dahil sa pera. Pinahiram ko siya ng malaking halaga at ginawa niya akong business partner. Dahil doon, nagkaroon ako ng access sa financial records niya.
Nang magsimula akong maghinala, palihim akong nag-hire ng private investigator. Doon ko nalaman na mas malala pa pala ang sitwasyon. Hindi na kayang sagipin ang mga utang. Malapit nang malugi ang kumpanya. Mula noon, nagsimula siyang mag-isip ng ibang paraan. Alam ni Ana na may maririnig siyang masakit. At totoo nga, dahan-dahang sinabi ni Katrina. Gusto niyang ihiwalay ang kanyang mga ari-arian mula sa legal na responsibilidad. At ang pinakaakmang tao para doon ay ikaw. Biglang nanlamig ang silid. Naalala ni Ana ang kasunduan, ang paulit-ulit na pagbanggit ni Luis sa pananalapi. Ang mga lihim na tawag. Sa wakas, lahat ay nagkaroon ng paliwanag. Kumuha pa si Katrina ng isa pang set ng mga papel. Ito ang draft ng transfer of liability. Hindi pa napipirmahan, pero nakalagay na ang pangalan mo. Tiningnan ni Ana ang bawat linya, kung natuloy ang plano ni Luis. Pagkapanganak niya, at habang hindi pa stable ang kanyang emosyon, kukumbinsihin siya nitong pumirma sa ilang papeles sa dahilan na proprotektahan ang yaman ng pamilya, ngunit ang totoo ay ililipat sa kanya ang lahat ng obligasyong pinansyal. Isang bagong panganak na ina. Isang taong lubos na nagtitiwala sa asawa. Isang taong walang kaalam-alam sa mga utang. Nang maisip iyon, nanlamig ang kanyang likod. Bakit mo ako tinutulungan? Sa wakas ay tanong niya. Nanahimik si Katrina. Matagal bago siya sumagot. Dahil minsan na rin akong nalinlang. Nagulat si Ana sa sagot. Tumingin si Katrina sa bintana. Malayo ang tingin. 5 taon kaming magkasintahan ni Luis. Akala ko, pakakasalan niya ako. Pero nang mas umunlad ang karir ko, nagsimula siyang makaramdam ng insekuridad at naging praktikal. Umalis ako hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil hindi ko na makilala ang taong minahal ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang pagod sa mga mata ng babaeng ito. Hindi isang kontrabida, hindi isang karibal, kundi isang tao lang na dumaan sa parehong landas. Hindi na ako babalik sa kanya. Tumawa si Katrina. Kung babalik ako, hindi ako pupunta rito. Ang mga salitang iyon ay nagpaunawa kay Ana ng maraming bagay. Marahil, mula simula. Si Luis lang ang nananatiling bilanggo sa sarili niyang mga kalkulasyon. Halos 10:00 ng gabi, nang tumayo si Katrina para umalis. Bago umalis, huminto siya sa tabi ng kuna. Magiging napakasaya ng batang iyan dahil mayroon siyang isang malakas na ina. Pagkasabi niyon, umalis na siya. Iniwan si Ana na nakaupo sa gitna ng silid. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niyang napakalinaw ng lahat. Masakit, ngunit malinaw. Kinabukasan, maagang dumating si Luis sa ospital. May dalang malaking bouquet ng bulaklak at isang bag ng mga gamit para sa sanggol. Kung dati, baka natuwa pa si Ana. Pero ngayon, kalmado lang niyang pinanood si Luis na umupo sa tabi ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Medyo maayos na. Sorry kung hindi ako nakarating agad noong araw na iyon. Hindi sumagot si Ana. Nagpatuloy si Luis. Gusto kong bumawi. Hindi na kailangan. Huwag ka namang ganyan kalamig. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Ana ng diretso sa mata. Ano bang gusto mong gawin ko? Natigilan si Luis. Sa mga matang iyon, wala na ang pagdepende. Wala na ang walang pasubaling tiwala. Nagdulot iyon sa kanya ng kaba. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Luis. Tiningnan niya ang screen at agad na tumayo para lumabas at sumagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakita ni Ana ang pangalan ng tumatawag, Attorney Reyes. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Luis, halatang namumutla. May kailangan akong puntahan. Pagkasabi niya yon, nagmamadali siyang umalis. Ang hindi niya alam, sa ibabang palapag ng ospital, 2 agent mula sa NBI ang bumababa mula sa isang sasakyan ng gobyerno. Hawak ang isang investigation file na may kaugnayan sa kanyang kumpanya. Hindi rin niya alam na isa sa kanyang mga dating kasosyo ay formal nang nagsampa ng kaso. Ang unos na pilit niyang tinatago sa loob ng maraming buwan ay nagsisimula ng dumating, at sa pagkakataong ito,
wala nang makakapigil dito. Nang hapong iyon, matapos magmadaling umalis ni Luis mula sa ospital na may mukhang maputla, malayo sa karaniwan niyang pagiging kalmado, matagal na nanatiling nakaupo si Ana sa tabi ng bintana ng silid sa ospital. Ang huling sinag ng araw ay tumagos sa manipis na salamin, tumatama sa maliit na kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ilang araw pa lang, mula nang manganak si Ana. Ngunit pakiramdam niya'y ilang taon na siyang nabuhay. Ang mga nalaman niya sa maikling panahong iyon ay higit pa sa lahat ng alam niya tungkol kay Luis sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Mga 4:00 ng hapon, dumating si Ria na may dalang lugaw. Pagpasok pa lang sa silid, napansin niya agad ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ana. May problema ba? Hindi na naglihim si Ana. Ikinuwento niya ang lahat ang pag-uusap nila ni Katrina, ang tungkol sa mga utang, sa mga dokumento ng paglilipat ng responsibilidad, at maging ang pagpapahiram ni Katrina ng pera kay Luis. Matapos marinig ang lahat, natulala si Ria. Matagal bago ito nakapagsalita. Akala ko lang wala siyang pakialam. Hindi ko akalain na ganito siya kalkulado. Tiningnan ni Ana ang anak, at kalmado ang boses na nagsabing, "Hindi ko rin inaasahan, pero at least ngayon, alam ko na." Hinawakan ni Ria ang kamay ng pinsan. "Anong plano mo?" Nanahimik si Ana. Iyon din ang tanong sa kanyang isipan. Pagpapawalang bisa ng kasal. Ilang beses nang pumasok sa isip niya ang mga salitang iyon, ngunit palagi niyang iwinawaksi. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa bata, dahil sino mang ina ay nagnanais na lumaki ang anak na may buong pamilya. Ngunit ngayon, nagsisimula nang maintindihan ni Ana na mas nakakatakot ang isang hindi masayang pamilya kaysa sa isang hindi buo. Nang gabing iyon, hindi dumating si Luis. Nag-text lang siya ng maikli, may emergency sa kumpanya. Tiningnan ni Ana ang mensahe at ibinaba ang telepono. Sa unang pagkakataon, wala na siyang ganang magtanong pa. Wala nang interes malaman kung nasaan siya o ano ang ginagawa niya. Dahil ang mga sagot ay hindi na mahalaga. Mga 9:00 ng gabi, biglang tumunog ang telepono ni Ria. Tumawag ang isang kaibigan nitong nagtatrabaho sa bangko. Matapos ang ilang minutong usapan, unti-unting nagbago ang itsura ni Ria. Pagkababa ng telepono, tiningnan niya si Ana. May problema si Luis. Nag-angat ng tingin si Ana. Anong problema? Bigla ang inaudit ang kumpanya niya. 2 bank account na ang na-freeze. Kahit handa na, nanikip pa rin ang dibdib ni Ana. Dahil kahit ano paman, iyon pa rin ang lalaking minahal niya. Nang makitang tahimik siya, bumuntong hininga si Ria. Mahal mo pa ba siya? Tumingin si Ana sa labas ng bintana. Matagal bago sumagot. Hindi ko alam. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot sa taong akala ko ay siya. Nang gabing iyon, gabi na nakatulog si Ana. Halos hating gabi na, nang halos tahimik na ang buong ospital, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Luis. Matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, sinagot ni Ana, maingay sa kabilang linya, tunog ng mga sasakyan, usapan ng mga tao, at ang mabigat na paghinga ni Luis. Ana. Oo. Gusto kitang makausap. Tungkol saan? Nanahimik si Luis ng ilang segundo, at naging paos ang boses. May problema ako. Hindi sumagot si Ana. Dahil alam na niya iyon. Kailangan ko ng tulong mo. Sa wakas, lumabas din ang mga salitang iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero natawa si Ana. Isang malungkot na tawa. Mula nang magbuntis siya hanggang sa manganak, hindi kailanman nagtanong ang lalaking ito kung ano ang kailangan niya. Ngunit nang siya ang magkaproblema, ang una niyang naisip ay humingi ng tulong sa kanya. Anong tulong ang kailangan mo? Kalmado niyang tanong. Huminga ng malalim si Luis. Bukas, magdadala ako ng ilang papeles. Kailangan mo lang pirmahan. Nang marinig iyon, halos lahat ng natitirang damdamin sa puso ni Ana ay naglaho. Dahil totoo lahat ng sinabi ni Katrina. Sumusunod pa rin si Luis sa plano niya, hanggang sa huling sandali. Gusto pa rin niya itong isama sa gulo. Hindi ako pipirma. Nadyo, Abyo,
Abyo, natahimik ang kabilang linya. Anong sabi mo? Hindi ako pipirma ng kahit ano. Ang boses ni Ana ay mahinahon pa rin. Ngunit malinaw ang bawat salita. Humanap ka ng iba. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nagalit si Luis. Alam mo ba kung anong nangyayari sa kumpanya? Alam ko. Tapos hahayaan mo lang akong mamatay? Ang tanong na iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Ana. Saka siya dahan-dahang nagtanong. Noong nakahiga ako sa operating table, nasaan ka? Agad na natahimik ang kabilang linya. Nang isilang ang anak mo. Nasaan ka? Wala pa ring sagot. Napapikit si Ana. Tumulo ang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Nasabi na niya ang matagal na niyang kinikimkim. Luis, akala ko kahit hindi mo na ako mahal, kahit papaano, may malasakit ka pa sa anak natin. Pero nagkamali ako. Natapos ang tawag sa katahimutan. Buong gabi, hindi na tumawag ulit si Luis. Kinabukasan, sinabihan si Ana ng doktor na stable na ang kanyang kalusugan at maaari nang lumabas pagkatapos ng 2 araw. Ang magandang balita ay medyo nagpagaan ang kanyang loob. Habang nagpapasuso, nakatanggap siya ng isang bagong text. Galing kay Katrina. Isang litrato lang. Nasa larawan si Luis. Nakaupo sa isang meeting room, kasama ang 3 hindi kilalang lalaki. At sa harap nila ay tambak ng mga folder. Sa ilalim ng larawan, may isang linya. Sinusubukan niyang ibenta lahat. Ilang sandali pa, nag-text ulit si Katrina. Pero wala nang may gustong bumili. Tinitigan ni Ana ang screen. Gulong-gulo ang isip. Sa sandaling iyon, biglang may narinig siyang pagtatalo sa labas ng pasilyo. Boses ni Doña Lorna. Boses ni Luis. At boses ng staff ng ospital. Wala pang 1 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Lorna na may tensyonadong mukha. Sa likod niya ay si Luis. Puno ng pagod ang mga mata. Bago pa man may makapagsalita, agad nang sinabi ni Doña Lorna, Ana, tulungan mo si Luis. Mauubos na lahat sa atin. Sa unang pagkakataon mula ng ikasal, ang biyena na laging mababa ang tingin sa kanya, ay gumamit ng nagmamakaawang tono. Ngunit ang nakapagtataka, sa puso ni Ana, wala nang pakiramdam ng paghihiganti o galit. Tanging kalmado na lang, dahil naintindihan na niya ng malinaw na may mga kahihinatnan na hindi ngayon lang lumitaw, kundi matagal nang nilikha. Mula sa mga salitang walang pakundangan, sa mga makasariling desisyon, sa mga pagkakataong tinalikuran niya ang sariling pamilya. Nakatayo si Luis sa likod ng kanyang ina. At sa unang pagkakataon, ay nakita ang tunay na kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit hindi pa alam ni Luis. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Katrina kay Ana ay isang maliit na bahagi lamang. Matapos isama si Luis ng mga investigador, biglang naging napakatahimik ng silid sa ospital. Ito ay katahimikan hindi ng kapayapaan, kundi ng kawalan matapos ang isang malakas na bagyo. Nang mawala na ang lahat ng pagtatalo, paliwanag, at huling pag-asa. Naiwan si Ana sa tabi ng kuna ng kanyang anak. Tahimik na pinagmamasdan ang natutulog na sanggol. Kahit tapos na ang kanilang pagsasama, hindi niya magawang lubos na maging masaya o magalit. Dahil ang lalaking umalis ay ama pa rin ng kanyang anak. 2 araw pagkatapos, natapos ni Ana ang mga papeles para makalabas. Inihatid sila ni Ria sa isang apartment na nakapangalan sa kanya, bago pa man sila ikasal. Mas maliit ito kaysa sa dati nilang tinitirhan ni Luis, ngunit mas payapa. Sa unang gabi roon, matapos patulugin ang anak, mag-isa siyang umupo sa tabi ng bintana, umuulan sa labas. Naalala niya ang maraming bagay ang unang pagkikita nila ni Luis, ang kanilang kasal, ang mga pangarap nila, para sa hinaharap. Lahat ay parang isang magandang lumang pelikula na nagwakas na. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Si Ana po ba ito? Opo. Ako si Mang Tonyo. Matalik na kaibigan ng papa ni Luis. Nagulat si Ana. Halos hindi niya narinig na binanggit ni Luis ang kanyang ama, na maagang pumanaw. Gusto kitang makausap tungkol sa pamilya ni Luis. Kinabukasan, iniwan ni Ana ang anak kay Ria
at nakipagkita kay Mang Tonyo sa isang lumang coffee shop sa isang tahimik na kalye sa Maynila. Mga nasa 60 taong gulang si Mang Tonyo, payat at mabait ang mukha. Sa wakas, nakita na rin kita, iha. Alam mo ba kung bakit laging obsessed si Luis sa pera? Umiling si Ana. Dahil sa tatay niya, malayo ang tingin ni Mang Tonyo. Noong bata pa, napakagaling ng papa ni Luis. May sariling kumpanya, mayaman, may reputasyon, pero nalugi. Nawala lahat. Huminto siya. Halos malugi ang pamilya. Isinangla ang bahay. Tinalikuran ng mga kamag-anak. Kinailangan nilang mangupahan. Tahimik si Ana. Ito ang unang beses na narinig niya. Ang mga kwentong ito. Ang pinakamasaklap, hindi kinaya ng papa niya ang pagkabigo. Maya-maya, pumanaw na siya. Naintindihan na ni Ana kung bakit takot na takot si Luis na mabigo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, siya pa rin ang batang nakasaksi sa pagguho ng kanyang pamilya dahil sa pera. Ngunit mayroon pang iba. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Mang Tonyo ng isang lumang sobre. Ito ang ipinatago sa akin ng papa ni Luis bago siya mamatay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong ibigay ito sa tamang tao. Sa loob, isang sulat kamay. Ang unang linya ay nagpatigil sa kanya para sa anak kong si Luis. Hindi ko ito binuksan, sabi ni Mang Tonyo. Pero sa tingin ko, kailangan itong mabasa ni Luis ngayon. Sa sulat, ikinuwento ng ama ang kanyang mga pagkakamali. Inamin niyang naging masyadong ambisyoso. Inuna ang pera kaysa pamilya. Ngunit ang huling bahagi ang nagpaiyak sa kanya. Kung isang araw ay mabigo ka, anak, huwag kang matakot. Ang perang nawala ay maaaring kitain muli. Ang reputasyon ay maaaring itayo muli. Ngunit, kung mawala sa iyo ang mga taong nagmamahal sa iyo, wala nang pangalawang pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay parang isang mensahe para sa kasalukuyang Luis. Isang mensaheng hindi niya kailanman nabasa. Ipinangako kong ibibigay ito kay Luis kapag sapat na ang kanyang gulang, sabi ni Mang Tonyo. Pero habang tumatagal, lalo siyang naging matagumpay. Akala ko, hindi na kailangan. Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Pag-uwi, yakap-yakap ni Ana ang sulat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o maawa kay Luis. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap. Ang sakit ay sakit pa rin. Nang gabing iyon, tumawag ang abogado ni Luis. Gusto po kayong makausap ni Mr. Luis. Para saan po? May gusto po siyang pirmahan ng mga dokumento. Anong dokumento? Mga papeles na isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa inyong mga ari-arian at inaako ang lahat ng utang na hindi kaugnay sa inyo. Natigilan si Ana. Kusa po ba niyang ginawa yan? Opo. Ganap na kusa. Natapos ang tawag. Tiningnan ni Ana ang anak, habang nasa isip ang sulat ng ama ni Luis. Marahil, sa wakas, may natutunan na si Luis. 3 araw pagkatapos ng tawag mula sa abogado, pumayag si Ana na makipagkita kay Luis. Hindi dahil sa pag-asang magkabalikan, kundi dahil kailangan nilang tapusin ang lahat ng malinaw at maayos. Lalo na't mayroon silang isang anak. Ang pagkikita ay ginanap sa opisina ng abogado. Pagpasok ni Ana, nandoon na si Luis. Payat, maputla, at nawala na ang dating kumpiyansa. Nang makita ni Ana na karga ang kanilang anak, isang tunay na lambing ang lumitaw sa mga mata ni Luis. Inilatag ng abogado ang mga dokumento. Isang kasulatan na nagsasabing lahat ng utang at legal na pananagutan ay kay Luis lamang at walang kinalaman ni Ana o ang kanilang anak. Binasa ni Ana ang bawat pahina. Kusa mo itong ginawa? Tumango si Luis. Oo. Responsibilidad ko ito. Lumabas ang abogado para bigyan sila ng privacy. Matagal silang hindi nagsalita. Sa wakas, tumingin si Luis sa anak. Puwede ko ba siyang pangalanan? Nagulat si Ana. Anong pangalan? Celeste. Nang marinig ang pangalan, napatingin ni Ana sa sanggol. Celeste. Mahinahon. Payapa. Sige. Mahina niyang sagot.
Ngumiti si Luis. Isang malungkot ngunit tunay na ngiti. Maya-maya, kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. May gusto akong ibigay sa'yo. Sa loob, isang resulta ng pagsusuri. Ano to? Yumuko si Luis. Ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Binuksan ito ni Ana. Sa loob ng ilang segundo, nanigas ang kanyang mukha. Malinaw na nakasulat. Diagnosis. Na may early stage cancer. Ang araw ng pagsusuri ay noong ika-7 buwan ng pagbubuntis ni Ana. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. May sakit ka? Mahina siyang tumango. Biglang bumalik ang mga alaala ang panahon na nagsimula siyang magbago. Ang madalas na pagiging iritable. Ang mga gabing hindi makatulog. Akala niya noon ay dahil kay Katrina, sa pera, sa nawawalang pag-ibig, ngunit mayroon pa palang ibang dahilan. Bakit hindi mo sinabi? Paos na tanong ni Ana. Napatawa si Luis. Isang tawang mapait. Natakot ako. Natakot saan? Natakot na maging katulad ni Papa. Iminungkahi ng mga abogado na ilipat ang ownership ng kumpanya sa pangalan mo bilang dummy para maprotektahan ang natitira nating assets. Hindi ko naisip na madadamay ka sa mga kaso at utang. Gusto ko lang iligtas ang pera natin para sa inyo ni Mama. Tiningnan siya ni Ana ng malamig. Kaya, handa kang gawin akong pain? Para sagipin ang sarili mo? At ang pera mo? Yumuko si Luis at umiyak. Ang duwag ko, Ana. Nabulag ako ng takot kaya pumayag ako sa plano ng mga abogado. Hindi ko hinihingi ang pagbabalikan natin. Gusto ko lang magpaliwanag. Nagpapagamot ka pa ba? Sinusubaybayan pa? Buti na lang maagang natuklasan. Gumaan ang pakiramdam ni Ana. Sa sandaling iyon, nagising si Celeste at umiyak. Agad na itinaas ni Luis ang kanyang kamay. Ngunit huminto sa gitna, humihingi ng pahintulot sa tingin. Sa unang pagkakataon, hindi tumanggi si Ana. Dahan-dahan niyang ibinigay ang anak. Napakatorpe ng pagkarga ni Luis. Ngunit maingat, habang pinagmamasdan ang lalaking dating kinakalkula ang gastos, sa panganganak na ngayon, ay nanginginig habang yakap ang maliit na sanggol. Naisip ni Ana kung gaano kakaiba ang buhay. Tumahan sa pag-iyak si Celeste. At tinitigan ang kanyang ama. At umiyak si Luis. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana siyang umiyak hindi dahil sa pera, kundi dahil sa anak. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinalik ni Luis si Celeste sa ina. Tumayo siya. Hindi ako tututol sa annulment petition mo. Ibibigay ko sa'yo ang buong custody ng bata. Alam nilang pareho na tapos na ang lahat. Bago umalis, kinuha niya ang isang susi. Susi ng dati nating apartment. Ibabalik ko sa'yo. Lumipat na ako. Saan? Nangungupahan sa isang maliit na kwarto. Hindi na siya ang dating matagumpay na direktor. Isa na lang siyang lalaking natututong pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit bago siya lumabas, biglang tumunog ang kanyang telepono. Mula sa ospital. Pagkatapos makinig, natigilan si Luis. Namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. Na ospital si Mama. Matapos ang balitang na ospital si Doña Lorna, ang magulong buhay ng lahat ay pumasok sa panibagong yugto. Ngunit ngayon, wala nang pag-aaway tungkol sa pera o mga lihim na plano. Dahil kapag ang tao ay nahaharap sa sakit, maraming bagay na dating mahalaga ang biglang lumiliit. Si Doña Lorna ay nagkaroon ng mild stroke. Hindi ito banta sa buhay, ngunit kailangan siyang manatili sa ospital. Nang malaman ito ni Ana, matagal siyang nanahimik. Kung ilang buwan lang ang nakalipas, marahil ay tatakbo siya agad sa ospital. Pero ngayon, iba na. Hindi dahil sa naging manhid siya, kundi dahil ang mga sugat sa puso ay hindi basta-basta naglalaho. Isang hapon, dumalaw si Ria habang nakatingin sa natutulog na si Celeste. Nagtanong ito, bibisitahin mo ba siya? Matagal bago sumagot si Ana. Hindi ko pa alam. Gabi. Tumawag si Luis. Pagod ang boses. Gusto kang makita ni Mama. Sabi ng doktor, na-stress daw siya ng ilang araw, hindi makatulog, at laging binabanggit ang pangalan mo. Medyo natinag si Ana, ngunit sinabi lang niya,
pag-iisipan ko. 2 araw pagkatapos, isang maaraw na umaga, nag-iwan si Ana ng bilin kay Ria at nag-isang pumunta sa ospital. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Lorna na nakahiga. Sa loob lang ng ilang araw, ang dating malakas at matigas na babae ay halatang tumanda. Nang makita si Ana, bahagya itong umupo. Nanginginig ang mga mata. Matagal silang nagkatinginan bago nagsalita si Doña Lorna. Dumating ka, anak. Paos ang kanyang boses. Tumangulang si Ana. Biglang umiyak si Doña Lorna. Hindi malakas, kundi tahimik na mga luha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana na umiyak ang kanyang biyenan. Patawarin mo ako. Natigilan si Ana. Yumuko si Doña Lorna. Nanginginig ang mga balikat. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin, pero gusto ko pa ring sabihin. Patawarin mo ako, anak, na tahimik ang silid. Sa labas, sumisikat pa rin ang araw. Hindi alam ni Ana ang sasabihin. Matagal na niyang pinangarap ang araw na ito. Ngunit ngayong nangyari na, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Lungkot lang, mula noong bata si Luis. Nagpatuloy si Doña Lorna. Nabuhay ako para sa pera. Dahil sa takot na maghirap. Akala ko, kapag may pera, masaya ang pamilya. Pero ako pala ang sumira sa sarili kong pamilya. Alam ko na ang tungkol sa annulment ninyo. Humikbi siya. Kasalanan ko ang lahat. Umupo si Ana sa tabi ng kama. Hindi kita kinamumuhian. Mahina niyang sabi. Nag-angat ng tingin ni Doña Lorna. Talaga? Pero hindi na rin ako makakabalik sa dati. Muling tumulo ang luha ng matanda. Bago umalis, ipinakita ni Ana ang litrato ni Celeste. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Doña Lorna. Kamukha mo siya. Napakaganda. Iyon ang unang pagkakataong hindi niya tinanong kung bakit hindi lalaki. Ana. Tawag niya habang papalabas si Ana. Kung puwede, hayaan mo akong makita ang apo ko. Halos pabulong niyang sabi. Tumango si Ana. Opo, sa sandaling iyon, humagulgol si Doña Lorna na parang bata. Pag-uwi, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ni Ana. Nang gabing iyon, niyaya sila ni Luis na kumain sa labas. Ito ang unang pagkakataon na magkasama sila sa isang mesa hindi bilang mag-asawa kundi bilang mga magulang. Maingat na karga ni Luis ang anak. Inayos ko na ang lahat ng papeles para sa investigasyon, sabi ni Luis, bago sila bumaba ng sasakyan. Nakipag-settle ako sa mga partners ko. Ibinenta ko ang kondo sa BGC, pati mga sasakyan at natitirang ari-arian para mabayaran ang utang kapalit ng pag-urong nila sa criminal charges. Wala na akong natira, pero at least hindi ako makukulong. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero sisikapin kong maging isang mabuting ama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang kapayapaan sa mga mata nito. Ngunit ng gabing iyon, isang tawag mula sa abogado ang muling dumating. Dala ang huling balita na magsasara sa buong kwento, sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Nang gabing iyon, matapos ang tawag mula sa abogado, halos hindi nakatulog si Ana. Hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa naramdamang gaan. Sinabi ng abogado na naisampa na ng formal ang petition para sa annulment at inaasikaso na ang legal separation of property. Kinumpirma ng mga awtoridad na si Ana ay walang kinalaman sa anumang utang o irregularidad sa kumpanya ni Luis. Ang mga ari-arian na nakapangalan kay Doña Lorna ay naisaayos na rin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga ng maluwag si Ana. 3 buwan ang lumipas. Pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Mabilis na lumaki si Celeste. Ang dating tahimik na apartment ay napuno na ng tawanan ng bata. Madalas dumalaw si Ria. Si Doña Lorna naman ay paminsan-minsan dinadalaw ni Ana para makita ang apo. Matapos maospital, malaki ang ipinagbago ng matanda. Wala nang panlalait. Wala nang paghahangad ng apong lalaki. Minsan, nakita ni Ana na pinupunasan nito ang kanyang luha. Kamukha niya si Luis noong bata, sabi nito. Natutunan niyang magmahal ng walang kondisyon.
Si Luis naman, matapos ang lahat ng legal na proseso, ay lumipat sa isang maliit na inuupahang kwarto sa labas ng lungsod. Walang kumpanya, walang bahay, walang sasakyan. Bumalik siya sa simula, ngunit ang mga nakakakita sa kanya ay nagsasabing mas kalmado siya ngayon. Nagtrabaho siya sa isang maliit na kumpanya. Tuwing katapusan ng linggo, binibisita niya ang anak, hindi para makipagbalikan, kundi para maging isang tunay na ama. Isang hapon, habang naghahanda si Ana ng gamit para sa pamamasyal ni Luis at Celeste, may inabot si Luis na sobre. Sa loob, isang maliit na savings passbook. Para sa pag-aaral ni Celeste. Sabi niya, alam kong hindi pa gaanong kalaki, pero maghuhulog ako buwan-buwan. Natigilan si Ana. Alam niyang hindi madaling makaipon sa sitwasyon ni Luis. Nang gabing iyon, nang ihatid ni Luis ang anak, bigla siyang yumuko. Patawarin mo ako. Napatawad na kita. Pero iba ito. Sabi ni Luis, patawarin mo ako dahil hinayaan kitang maging malakas mag-isa. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit na naranasan ni Ana. Ang pakiramdam na mag-isang lumaban sa panahong pinakamahina siya. Matagal bago siya tumango. Tinatanggap ko ang paumanhin mo na mula ang mga mata ni Luis. Iyon na ang pinakamalaking kapatawaran na matatanggap niya. Hindi para magkabalikan, kundi para pareho silang makapagpatuloy. Isang taon ang lumipas. Sa unang kaarawan ni Celeste, naroon ang lahat. Si Ana, si Ria, si Doña Lorna, si Luis, maging si Katrina, ay nagpadala ng regalo. Simple lang ang handaan, ngunit mas masaya kaysa dati. Nang si Celeste ay naglakad mula sa ina papunta sa ama at tumawa, pumalakpak ang lahat. Maging si Doña Lorna ay napaiyak sa tuwa. Naalala ni Ana ang gabing mag-isa siyang nanganak. Kung sinabi sa kanya noon na ganito ang magiging katapusan, hindi siya maniniwala. Hindi na naging asawa ni Ana si Luis. At hindi na rin siya naging asawa nito. Nanatili silang magkaibigan para sa kanilang anak. At iyon na marahil ang pinakamagandang wakas para sa isang pagsasamang minsan ay naligaw ng landas. Makalipas ang maraming taon, nang tanungin ni Celeste kung bakit hindi sila magkasamang nakatira, ngumiti lang si Ana at niyakap ang anak. Lahat ng tao ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan natin pagkatapos. Sa labas, patuloy ang buhay para sa mga taong minsan nang nasaktan, nadapa, at nawalan. Ngunit sila rin ang natutong bumangon. Dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi nasa pera o posisyon, kundi nasa katapatan, responsibilidad, at sa mga taong nananatili sa tabi mo pagkatapos ng lahat ng unos sa buhay.